Bro, kung akala mo France is all about croissant at baguette, well, surprise! May isang maliit na bayan sa south ng France na dinarayo ng milyong-milyong tao taon-taon. Hindi dahil sa ganda ng shopping o nightlife, kundi dahil sa isang milagro. Welcome to Lourdes, a place of faith, mystery, and healing. Ayan na nga, from Paris, road trip kami papuntang Lourdes. Kasama ko si Mami, si Tita at ang pinsan ko. At syempre, Pinoy style, may pansit sa biyahe. Kasi nga naman, kung saan may pansit, may ligaya. O ayan si Mami, todo kain, wala pang 10 minutes, ubos na. FYI, 7 hours and 30 minutes ang biyahe. So parang isang season ng K-drama, ganun katagal. Nag-stop over kami for breakfast, sopas, puto at kutsinta, sakto at malamig. Dito mo talaga ma-realize, kahit nasa Europe ka, ang tiyan mo, loyal sa Pinas. Pero guys, eto na, 4 hours as in 4 na oras. Budots, walang mintis. Hindi ko alam kung sasayaw ba ako o maglalakad palayo. Alam mo yung sound na parang tumatambol sa bungo mo? Ganon. Pero sige na nga, laban. Energy daw yan. Pero habang pa-hotel na kami, biglang tumahimik ako. Kasi from a distance, nakita ko na yung simbahan. Guys, ang ganda. Hindi siya basta building, parang tinatawag ka. Literal, inilabutan ako habang papalapit kami. Naka-check-in na kami sa Aryan Hotel, tas nag-lunch agad. Una, pate, pork liver na parang spread. Akala ko sketchy, pero grabe solid. Then chicken and fries, tapos mango pie for dessert. Bro, French food pero may Pinoy vibes, busog-lusog. After lunch, ligo time, kasi aakyat kami ng bundok for the Station of the Cross. Pagdating doon, tahimik. Solemn. Nagrosaryo kami habang naglalakad pataas. Grabe yung hangin, yung view, yung atmosphere. Parang may yakap kang hindi mo nakikita. Noong taong 1858, isang 14-year-old na babae na ang pangalan ay Bernadette Soubirous ang nagsabing nakita niya ang isang babae na nakaputi at may asol na sinturon sa isang kuweba sa tabi ng ilog, ang Grotto of Masabiel. 14 na beses siyang nagpakita kay Bernadette at ang tinanong kung sino siya, ang sagot, I am the Immaculate Conception. Nasyak ang mga pari at mga tao. Paano nalaman ng batang walang formal education ang term na Immaculate Conception? Habang nagkakaroon siya ng apparitions, may sinabi raw sa kanya ang babae, drink from the spring and wash in it. At doon nagsimulang bumukal ang tubig. Nagukay si Bernadette sa lupa. Hanggang ngayon, dumadaloy pa rin ang spring at sinasabing maraming gumagaling matapos maligo o makainom mula rito. Pagkatapos ng Station of the Cross, bumaba kami. Nag-refill kami ng miracle water, uminom, at syempre, nagdasal. Bumili rin kami ng kandila, isa para sa bawat dasal. Tahimik ang lahat, pero ramdam mo, may nakikinig. After nun, balik ng hotel for dinner, then konting pahinga, tapos sumama na kami sa prosesyon. Grabe, yung ilaw ng kandila, yung dasal, yung kanta sa iba't ibang lengguwahe, iba. Parang kahit hindi kayo magkaintindihan, iisa lang yung paniniwala nyo. At nung tumugtog na yung Ave Maria, bro, iyak ako, hindi ko mapigilan. Hindi dahil malungkot ako, pero dahil ramdam ko yung presence, yung peace, yung faith. Alam mo, akala ko Lourdes is just another tourist spot, pero hindi. It's a place that humbles you. It reminds you that miracles still exist. Hindi lang sa malalaking bagay, kundi sa mga tahimik at personal na dasal. Kung may pinagdadaanan ka o naghahanap ka ng sign, maybe this is it. Faith doesn't have to be loud. Sometimes, it's in the silence, in the walk, in the candlelight na maririnig mo talaga siya.